isang linggo kami po ay inyong iningatan. Walang sinuman sa amin ang napahamak, walang sinuman sa amin ang kinulang, Panginoon. Tunay nga na kayo po ang Diyos na laging nag-iisip ng mabuti para sa amin. Kaya sa inyo lamang po kami talaga makakapagtiwala ng lubusan. Dahil sa kabila ng aming mga kabiguan, hirap, at mga discouragement, Panginoon, kayo po ang pinanghuhugutan namin ng lakas. Kaya naman, sa linggong ito, sa araw na ito, nagkakatipon kami dahil gusto namin ibalik sa inyo lahat ng papurit, pasasalamat sa lahat-lahat, Panginoon. Dahil napakabuti niyo po sa amin. Kulang ang aming buhay, ang aming lakas, ang aming oras, maging ang aming panahon, pati ang aming mga talento o pagpapala, kulang para ipantay sa inyong kabutihan, Panginoon. Subalit, ang tanging lamang namin i-express sa sandaling ito, kundi ang pasasalamat, Panginoon. Pagpalain niyo muli ang mga salita po ninyo na aming mapapakinggan. Dalangin po namin ang iyong Espiritong Banal, ang mangusap, magturo, at pagpalain ang anumang aming kahilingan ngayong araw na ito dahil alam po namin yung hindi po namin magagawa, Panginoon, ay magagawa po ninyo para sa amin. Kaya salamat po dahil wala po kaming sapat na karunungan, lakas at kakayanan para kami, Panginoon, ay mabuhay at makapagpatuloy. Kaya punuin nyo kami ng inyong grasya, ng inyong biyaya, lahat ng aming kahinaan, palitan ng kalakasan, lahat ng aming pagkukulang, punuan, Panginoon, ng inyong habag at biyaya. Amen. Kaya, Panginoon, sa inyo po namin, alay ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan na lang po natin ang Panginoon. Okay, bago tayo magsiupo, ating muna pong pakinggan ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon para sa amin. Dito po sa sulat ni St. Paul sa chapter ng Ephesians, chapter 3, mula sa verse 14 hanggang sa verse 20. Ulitin ko po, ang mabuting balita ayon kay St. Paul sa Ephesians chapter 3, mula sa verse 14 hanggang sa verse 20. Ganito ang sinasabi. When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. And verse 17, then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Verse 18, and may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. May you experience the love of Christ though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and the power that comes from God. Now all glory to God who is able to do now all glory to God who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos, and we may be seated. Tuloy tayong makakupo, mga kapatid. Okay, praise the Lord. At ngayon, pinipon na naman tayo ni Lord dahil ang Diyos ay laging may nakalaan.
Lagi siyang may laan at yung laging inilalaan sa atin ng Diyos ay kailanman ay hindi po yun nauubos. Have you heard or did you remember the song na tinatawag na The Steadfast Love of the Lord Never Ceases? Ang pag-ibig daw ng Diyos ay hindi nagmamaliw, hindi babago, never ceases, hindi tumitigil, humihinto o nauubusan, never ceases. Tapos sabi doon, sa kanta na yon, they are new every morning. New every morning, great is your faithfulness, thy faithfulness. Katulad daw po siya ng hamog sa umaga, na tuwing umaga ay merong laging hamog ang mga halaman o yung mga building, meron niyang glass na pinapakita na tuwing umaga ay laging ang Diyos, yung pag-ibig niya sa atin ay laging laan. Kaya, kung meron tayong ganong klaseng thinking or understanding or ganong paningin o ganong faith, so ibig sabihin, every morning is a brand new day and a new blessings. Amen? Blessing yan ng Panginoon. That's why kahit gaano pa ka-hectic ang ating schedules, we have to magkapaglaan man lang tayo ng mga 1 or 2 hours. In fact, ito na ang pinakamaiksi nating prayer meeting because wala na tayong permanent venue, wala na tayong permanent oras, movable tayo. Tayo po ang movable, changeable, pabago-bago. Kaya kahit saan tayong sulok dalhin, pero yung pag-ibig ng Diyos sa atin hindi talaga nagbabago. Amen. And ako, meron akong konting kalungkutan. Yung kalungkutan ko, hindi dahil sa wala akong pera, malayo sa pamilya. Malungkot ako, hindi dahil sa wala akong mga ibang gamit sa buhay. Yung ano lang yung meron sa akin. Hindi. Malungkot ako, hindi dahil sa nag-iisa ako sa flat. Hindi. Ako, malungkot ako kapag yung mga kapatiran natin ay nangihina ng lalamig at hindi na sila nakakapagpatuloy. Yan ang isa sa kalungkutan ko. Kasi, yun ang tawag ko eh. Yun ang life ko eh, na paglilingkod sa Panginoon. We two are composed of physical aspect and spiritual aspect. We cannot separate that. Kung binibigyan nyo ng halaga, importansya ang inyong physical na aspect, trabaho, pagkain, para makabigay natin ng the best na pag-work sa ating employer, kailangan mong alagaan ang physical mo. Dahil pag nagkasakit ka, hindi mo maibibigay ang the best na service mo sa inyong employer. Pero hindi dapat doon tumitigil, humihinto ang ating pagkilos, paggawa. We need also to be careful to look for our spiritual aspect, and that spiritual life is our life that comes from the Lord. John 4:4, man does not live by hamburger alone, but by every words that comes from the mouth of God. So that's it. So, ano nga ba ang gusto kong i-share sa inyo? Filled unto the fullness. Saan ko po yan kinuha? Kinuha ko po yan dito sa my verse 19. And the verse 19, may you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Although mahirap talaga unawain ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin at yung nangyayari sa buhay natin, then you will be made complete. Tama po ba? You will be made complete. Mali yung version na nabasa ko. Hindi nyo sinabi, mali pala yung version na binasa ko. To know the love of Christ. Sabi doon, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Okay?
So, doon sa verse 19 ko kinuha ang maunawaan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo upang kayo ay mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Yung pong ibig sabihin ng verse 19. Maunawaan natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo upang mapuspos tayo ng kapuspusan ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin nun. Filled unto the fullness. Ang ibig po sabihin yan ay mapuno hanggang sa mapuspos o mapuno ng kapuspusan. Mapuno, filled. Ibig sabihin ng filled, mapuno, unto the fullness, hanggang sa mapuspos, fullness. Sa Bisaya kasi pag sinabing puspos, iba kahulugan nun eh. Diba? Sa Tagalog, pag sinabing puspos, ibig sabihin punong-puno, liglig, siksik na siksik. Yun po ang ibig sabihin ng puspos. Punong-puno, siksik, liglig. Mapuno hanggang sa mapuspos. Filled unto the fullness. Well, life in this world, naturally, we are created by God as katulad ng isang vacuum. Sino po ang madalas gumamit araw-araw ng vacuum? Yung weekly na lang, weekly. Vacuum. Araw-araw, depende yon sa schedule ninyo kung paano kayo gumagamit ng vacuum. Nang tinignan ko, introduction muna ako Nang tinignan ko sa Google yung salitang vacuum, ang ibig sabihin niyan is derived from the Latin word na vacuus, B-A-C-U-U-S. Vacuus. Sa English, vacuum. Ang ibig sabihin niya ng vacuum is vacant or void. Bakante or void. Ibig sabihin ng void, walang laman, wala. Nothing. Void. Yun po ang ibig sabihin nun sa meaning. Or, according to the science, is a space without matter. Isang lugar o pwesto na hindi nalalagyan ng laman. Kasi nga vacuum or empty space. Or space without matter or air. But it is not exactly or na ang isang lugar kapag walang nakapwesto, nakalugar ay walang air. I don't know pero ang ibig sabihin kasi ng vacuum is a space without matter or air. Ang ibig sabihin niyan sa science is space in which there is no matter or in which the pressure is so low that any particles in the space do not affect any processes being carried on there. Yun po ang kahulugan niya ng vacuum. Or, ibig sabihin, a space not filled or occupied, isang lugar na hindi na occupied, or emptiness or void. Emptiness. Sumatutang, vacuum is a place of emptiness. Unang tanong dyan, bakit kaya tayo nilikha ng Diyos na parang vacuum? Why God did not created us as a complete being? Bakit gano'n? Pag pinanganak ang isang bata, ang cute-cute, di ba? Ang ganda-ganda, paglaki, pero wala namang cute at magandang bata at nabibo na kompleto. Kahit yung mga nananalo sa Miss Beauty Pageant, kung titingnan nyo, napaka-flawless kung bakit sila napili at sumali sa beauty pageant, pero sipatin nyo lahat yun, meron pa rin yung kahit maliit na space na kulang. Sino bang saint ang nagsabi nitong slogan na ito? I don't know kung si Saint Augustine, kung di ako nagkakamali. Sabi niya, "My life is restless, O Lord, until it rests on you." Ang buhay ko ay walang kapanatagan, O Diyos, Panginoon, hanggat hindi ko ito natatagpuan sa inyo. Sabi nung Saint Augustine, "My life is restless, O Lord." Kaya yun ang yun sa ring mga tanong.
Kahit gawin natin ang pinaka-the best sa buhay natin, at the end, makakadama pa rin tayo ng void, vacuum, emptiness, or loneliness, or parang kulang. Well, tanggapin na lang natin. Anong pagtanggap natin? Tanggapin natin na ganyan talaga ang pagkalikha sa atin ng Diyos. Just like an vacuum, katulad ng ginagamit nating vacuum. At kung yung ginagamit yung vacuum may laman na, hindi titigil na yon humigop. Kasi may laman na siya. Puno na siya. O makahigop man siya, hindi ganun ka-strong, hindi niya kayang kunin, higupin lahat kasi may laman na. There is a wisdom there why God created us just like that yung bagay na yan, na vacuum, just to learn the lesson that we cannot be completed in our lives without God. Kaya, whether you like it or not, at the end of your life, kahit pagod na pagod ka na, hahanap-hanapin mo pa rin ang Diyos kasi may kulang eh. May kulang. Every time na kayo'y nauuhaw, napapagod, natataranta, nalilito, nagpapakita na yon that there is an emptiness in our lives. May kulang. May kulang talaga. Kaya, let me go on sa ating topic na ito, mga kapatid. Now, what should we do to be filled with the fullness of God? Ano po ba ang dapat natin gawin? Ano po ba ang dapat nating maaari o dapat nating gawin para mapuno ng kapuspusan ng Diyos? God has a fullness. Ang Diyos, puspos na alin. Napakaraming pumupuno, nagpupuspos sa Diyos. God is filled, or ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Hindi lang punong-puno, completely. Talagang umaapaw pa nga eh. Pagdating naman sa mercy, ay nako, mas lalong punong-puno, puspos na puspos ang Diyos sa mercy. Tayo napaka-impatience natin. Eh di lalo na sa forgiveness. Punong-puno ang Diyos ng ganyang grasya ng forgiveness. At lalo na siguro sa patience. Ang tiyaga-tiyaga ng Diyos sa atin, amen? Amen. Amen? Mga kasama lang natin ang hindi marunong makapagtiyaga. Pero ang Diyos, ang tiyaga-tiyaga niya sa atin. Ano? Hindi ka ba nun ma-overwhelmed? Lord, ang tiyaga-tiyaga mo sa akin. Pero pagdating sa iba, bugnutin na ako, impatient na ako. Bakit? Eh kasi kulang. There is an emptiness in our hearts. So, ang Diyos, marami pumupuno. Pag sinabi pong fullness of God, it speaks or it means about the very nature of God. He Himself, siya mismo. Love, mercy, grace, forgiveness, understanding, lahat yan ang puspos na puspos ng Diyos sa ganyang mga katangian na meron sa Kanya. Imagine that kind of God's fullness, then papasok sa'yo, lilipat sa'yo, pupunuin ka rin. Ay, naku, napakasarap pag tayo ang napupuno ng kapuspusan ng Diyos. Okay, let me go on. The first thing to do, just to be filled unto the fullness, or to be filled to the fullest, first thing to do is we need to strengthen our spiritual life. Yun muna ang una nating maintain. Kailangan natin palakasin ang ating buhay spiritual. This is, sabi ni St. Paul. Sabi niya, that He would grant you, nilagay ko lang dyan is sa verse 16 muna, that He would grant you according to the riches of His glory. Naway, pagkalooban niya kayo ng kayamanan niya, ayon sa kanyang kayamanan, at kadakilaan, to be strengthened. Look at the word, in-highlight ko na para medyo madalin nyo na matandaan. Anong sabi ni St. Paul? That He would grant you according to the riches of His glory,
To be strengthened. Ano daw yung palalakasin? To be strengthened with mighty through His Spirit. Palalakasin tayo ng kanyang Espiritu in the inner man. Listen. Inner man. Ano daw palalakasin? Inner man. Strengthen our inner man is equivalent of first step natin na we need to strengthen our spiritual life. And that is, sabi ni St. Paul, strengthen your inner being or inner man. Bakit kaya inner man? Ano po ibig sabihin nito mga kapatid ng inner man na ito na sinasabi ni St. Paul? So therefore, our inner man is our real life. Eto, nakatayo ako sa inyo ngayon dito. Yan, nakatayo ako. Nakikita nyo ako ngayon. Akala nyo ba, ang tunay ko ay yung nakikita nyo ako dito sa labas kung anong kulay ng damit ko, hawak ko microphone. Hindi ito ang tunay ko. Ganon din naman, pag ako nakatingin sa inyo, yung nakikita ko sa iyo ngayon, nandyan sa labas mo, hindi yan ang tunay na ikaw. Ang tunay, the real you is inside of you. Yun, ikaw yun. And that is inner being. Inner man, inner being, or inner self. Our physical being is weak and fragile. Ang ating physical ay napakahina at napakarupok. Tama, si Rico J. Ang tao'y marupok, kay dali lumimok. Saan na pupunta? Sa Diyos. Yan tayo talaga. We are weak. Tayo po ay mahina at marupok. Kaya kung mahina at marupok tayo, how can we fight against this battle, the evil, the troubles, lahat ng mga bibigat na mga overwhelming circumstances? How can we fight and overcome? O paano natin makukuha yan, malalampasan natin yan kung mahina tayo at marupok tayo? Well, ang pagharap sa mga circumstances natin, hindi natin yun hinaharap ng ating pang-physical lamang. Kasi, sabi ko nga sa inyo, weak and fragile. Mahina tayo kung ang pangharap mo lang sa problema mo is just your physical being. Kaya pala maraming mga tao ang gumigive up, bumibitaw, sumusuko. Bakit? Kasi nga ang physical being natin, the real, the outward life, buhay natin ay meron niyang kahinaan at karupukan. Our physical is being imperfect. Tingnan ninyo, hirap na hirap tayong bagayan lahat, abutin yung gusto, yung mga standard ng kasamahan, mga pamantayan, yung kanilang lifestyle para masabayan. Bakit? Hindi mo kaya. Kasi imperfect tayo. It takes a being mature person to become a perfect. Pero wala namang perfection dito sa mundo. Ang alam ko na perfection, yung pag-alis mo sa mundo ito, tapos nakapiling mo na ang Panginoon, and that is your perfection. While you are here in this world, patuloy kang tuturuan, patuloy kang sasaktan, patuloy kang mahihirapan, mapapagod, kasi uhubugin ka doon para makapasok ka sa langit. Amen. Kaya, maturity is a long time process. Hindi mo naman pwedeng sabihin ni Lord, kung galing mo, hindi ka na nagkakamali. Hindi ka na nanghihinat ng lulupay-pay, 100% ang attendance mo sa buong 2024, kukunin na kita. Hindi naman ganon. Hindi. And in fact, tayo dumarating sa mga puntong ganyan na nahihirapan tayo kasi that's part of the process. Because
ang goal natin is not perfection kasi mabigat yun eh. Only God ang makakapagbigay nun sa atin kapag nakapasa tayo sa lahat ng trials ng buhay. But dito, tanggapin natin na mahina tayo, we are imperfect. That's our life. Not only that, our material blessings are limited. Siguro ngayon, umaapaw ang blessing mo sa sunod na buwan, sasakit ang ulo mo sa kakaisip ng budget ng pera. Hindi lahat ng perang meron sa'yo ay dire-diretso sa buong isang taon magkakasya. Minsan, mag-iisip ka at gagawa ka ng diskarte paano magkaroon ng blessing. Limited. Higit sa lahat, limited din yung ating takbo ng utak natin. Our minds are also limited. Kaya kita ninyo, pag napapagod na yung utak ang isipan natin, burn out na tayo, tapos bumibigay tayo. Bakit? Kasi hindi na kaya ng isip natin eh. Pag dumarating ka na dyan sa ganyang punto, mga kapatid, anong ibig sabihin niya? Pinapakita ang ating physical being is weak and fragile. Kaya sabi ni Jesus, it is the Spirit who gives life. Yung Espiritu ang nagbibigay buhay. Sabi niya, the flesh profits nothing, counts nothing. Ano ibig sabihin ni Jesus? Yung Espiritu, yung salita ni Jesus na itinuturo niya, pinipreach niya sa mga tao ng panahon na yon, sabi niya, yun ang nagbibigay buhay, yung salita ng Diyos. Pero yung flesh, yung katawan natin, yung flesh natin, wala daw pakinabang. Profits nothing. Bakit profits nothing, sabi ni Jesus? Kasi nga, may limitasyon eh. Kaya kita ninyo, pag meron kayong blessing, ang blessing, may point. Ang lakas natin, may point. Ang mga beauty natin, siguro, blooming na blooming ka lang pagdating ng mga edad ng ganyan, mga 20 to 50. Depende depende. Kasi ngayon, sa technology ngayon, sa dami ng cosmetic, pwede pang pahabain yung ganda eh. Pero pag 75 to 80 na, kahit gaano kamahal ang cosmetic mo, hindi na talaga uubra. Mahalata na talaga. Ano ang ibig ko sabihin yan, mga kapatid? Nagpapakita lang yan na lahat ng meron sa atin may point, may hangganan. But you know, when it comes to the spirit, the spiritual life natin, ay wala po siyang point, wala siyang hangganan. Ang spirit ng Diyos na nasa atin na gusto tayong palakasin without measure. Kaya kita ninyo may mga taong hindi naman sila pinanganak, mga talented, mga magagaling, maraming pera, magandang tahanan, maraming ari-arian. Pero when they are facing their troubles and trials, they overcome. They overcome because of malakas ang kanilang real life. Malakas. Yun. Ibig sabihin, their life is strengthened. Their life are strengthened by the Spirit of God. Pinalakas eh. Our inner being, ulitin ko, is our real life. Yun eh. Yun tayo mga kapatid. Hindi naman sa pababayaan natin yung ating physical. What I mean is, Christian life must be balanced. Napaka-careful mo sa physical mo. Napaka-conscious mo sa hair, sa skin. Napaka-conscious mo sa damit mo. Bakit hindi ka dapat maging conscious din ba sa spiritual life mo? Hindi ako nagtataray I-emphasize ko lang. Diba? Ay, sabi ko, our real life is not yung nasa labas, kundi yung nasa loob, yung inner being, your inner self. Amen. Kung gaano ka ka-conscious sa skin, sa beauty mo, sa buhok mo, sa mga cosmetics, mag-enroll ka pa ng mga sumba-sumba, mga gym, just to make you feel. Ganyan ang mga sa showbiz, kailangan puhunan nila kasi yung beauty, yung ganda, kaya
gastos, mga kapatid, di how much more na bigyan mo ng consciousness o importansya ang spiritual life mo dahil when you are facing to the trials and problems, hindi yung physical mo, yung pangharap mo, kundi yung panloob mo. Maraming mga taong mahirap tingnan sa labas, pero ang lakas-lakas sa loob. Amen. Saan yun? Maraming tao, ang ganda-ganda, ang hina-hina ng loob. Pero ang ganda. Iniwan lang ng boyfriend, ng asawa, wala na, bagsak niya siya, parang naglaho na. Yung buhay niya parang wala ng pag-asa. Bakit? Sayang naman yung ganda mo, ang hina-hina mo pala sa loob. Yung iba naman, walang ipagmamalaki sa labas, pero ang lakas-lakas ng loob. Wala nga lang pagmamalaki sa labas, loob lang. Kaya pag kayo mag-aasawa, ano pipiliin nyo? Lakas ng loob o ganda ng labas? Ang pinaka-wise na sasagot niyan, gusto ko yung maganda yung labas, maganda rin yung loob. Pero bihira kasi makakuha ng ganun. Well, kung bibigyan ka ni Lord, edi thank you. Kung hindi, mas mahalagahan mo yung mga taong puspos ng kalakasan na binigay ng Diyos. Ano our being? Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 16 ng New English Translation. Sabi doon, therefore we do not despair. Hindi tayo nawawala ng pag-asa, sabi ni St. Paul. But even our physical body is wearing away. Kahit na yung ating panglabas na pagkatao, ang ating katawan ay sumusuko o bumibigay na, nasisira na. Our inner person, inner man, or inner being is renewed day by day. Nababago pala, nare-repress, nababago, naaayos, nakukultivate, napapaganda ang panloob araw-araw. Diba? Halimbawa, ngayong araw na ito, mayroong kang pinaganda sa isa sa part ng katawan ng karakter mo, attitude mo. O bukas naman, meron uli. Ha? We renew day by day. Diba? Hindi yan package eh. Kapag nag-pray kayo, madidisappoint kayo sa prayer niyo kasi kung ang prayer niyo, Lord, baguhin niyo po ako ng ganap. Gusto mo, baguhin ka ni Lord. Sino namang hindi gusto mong baguhin ni Lord? Yung gagawin pala sa iyo ng Diyos, pakonti-konti, aabutin ka ng 4 years, 5 years, 10 years, 20 years. Expectation mo, 1 week lang. Madidisappoint ka kasi after a month, hirap ka na sa sarili mo. Bakit? Kasi gusto mo baguhin ka ni Lord, pero yung sarili mo, hindi mo naiintindihan na binabago ka pala ng Diyos araw-araw. Well, kung binago ka ng Diyos ng 1 linggo, di praise God, good to you. Pero, minsan ang pagbabago, hindi naman ganun eh. Hindi pare-pareho kasi eh. Di ba? Halimbawa, kung gusto kong magbago, ayon sa gusto ni Lord, hindi ko dapat ibabase yung pagbabago ko sa iba. Kasi siya may sarili siyang lakad, may sarili siyang takbo na lakad na binigay ng Diyos. Binigyan din ako ng Diyos ng sarili kong lakad at takbo. Ang ibig ko sabihin, when it comes to priority and mahalaga dapat sa buhay natin, yung palakasin tayo ng Diyos sa spiritual. Amen. Kaya pagdating ng problema, pagsubok sa trabaho, sa employer, sa asawa, sa anak, at sa negosyo, hindi ka na basta-basta babagsak kasi pinuspos ka ng lakas ng Diyos sa pangloob. Amen. Yes, hallelujah. And that's the empowerment of the Holy Spirit is given and available to us. Available naman lagi eh. Lagi naman available, hindi naman sinasabing kinakapos na ako, nagkukulang na ako, nalolobat na ako, hindi na maganda ang takbo ng buhay ko. Hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi available. Ang Diyos laging available eh. Laging laan, nasa sa iyong oras, panahon, dedication, commitment, mga kapatid. Now, Ephesians 3:16, that He would grant you according to His riches to be strengthened our spirit, our inner being.
What does it mean, strengthen your spirit in the inner being? Yung sinasabi ni Pablo, napalakasin niya inyong buhay spiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. And the question is, naglagay ako ng question, what does it mean to strengthen your spirit in the inner being? Yan po ang ibig sabihin. Trivia. Bakit hindi yan trivia eh? Lagi naman natin ginagawa. Lagi natin ginagawa yan, tama? Pag ang cellphone, dapat kung gusto nyong kumunat at humaba ang lifespan ng cellphone ninyo, dapat doon pa lang sa 25 to 30%, i-charge nyo na para humaba pa ang... Kasi pag charge nyo yun ng empty, 1%, 5%, tapos i-charge nyo yung cooking process. Ang ibig ko sabihin, pag nag-charge tayo, mainit yun, niluluto niya yung, parang nagluluto siya sa loob. Sandali, ba't ako napunta sa technology? Tapos, pag tatapusin nyo yung charges, huwag nyo paabutin ng 100. Kailangan mga 85 to 90% lang. Para yung cooking process. Kasi the more na mahaba ang charging, the more na mahaba yung heating, bababa ang quality ng battery. Pwedeng lumobo at pwedeng maubos ang liquid. Technique po yun. Bakit pa ako napunta doon? Hallelujah. Now, what's the point? The point here is, hindi mo magagamit ang sarili, ang buhay mo para i-manage ang lahat ng nakaatang sa balikat mo pag kinukulang ka ng power. So, ano dapat mong gawin? You have to plug yourself. You have to plug yourself to the source of power. Ang outlet is the source of power. Diyan ang current ng electricity. Pag naka-plug ka dyan, kumukuha ka ngayon ng power. Imagine, ang source of power natin ay sa presence ng Panginoon. Sabi ni Jesus, Matthew 18:19, that 2 or 3 gather together in my name, there am I in the midst of them. Ano yung sinasabi ni Jesus? Dalawa nagkatipo, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Yung presensya niya, yung nagbe-bless sa atin, nagpapalakas sa atin. Kaya kailangan nating i-plug, get together, fellowship, sama-sama, magpuri, magpasalamat. Bakit? Kasi, charge tayo doon para pagbalik natin sa employer, sa trabaho natin, meron ka ng lakas. Pag nagkukulang, nauubusan, kinakapos, charge. Kinukulang, nauubusan, kinakapos, charge uli. Pero kung puro ka work, hindi ka nag-charge, diyan mo na lalabas yung mga attitude character mo, bugnutin ka na, reklamator ka na, nakikita mo yung iba, hindi yung sarili mo, biniblame mo yung iba. Bakit? Lobat yan. Kaya ganyan yan, lobat yan. Meron na ba sa inyo rito, wala pa ako narinig ng ganitong patotoo. Alam niyo mga kapatid, sa taong 2023, 2 beses lang ako nagkadalo, pero ang lakas-lakas ko, ni kailan hindi ako nagkaroon ng kaaway, nagkaroon ng problema sa asawa, sa anak, di ako nagkasakit. 2 beses lang ako umatin. Meron bang ganun nagpatotoo? Wala. Sabi ng patotoo, alam niyo mga kapatid, pag hindi ako nakakadalo, at dahil nga sa layo, may problema, ganyan-ganyan, parang nangihina po ako, kulang po ako, parang hindi ako masaya, parang empty. Di ba ganun ang patotoo? Alam niyo na yun. Wala namang hindi dumadalo na ang saya-saya. Imagine, hindi ka na nakakadalo, saya-saya mo, wow! Ibang klase yun. Baka iba na nagpapasaya sa iyo, baka meron ka ng iba. Pero kung si Elisha dahil lang, mga kapatid, mamimiss mo talaga. You need to recharge weekly or everyday. Kung dating nga sa pagkain, kailangan natin 3 times a day. Pero pagdating kay Lord, once a week. Diba? Tama ba? Once a week. Ano yun? Siyempre, linggo. Okay? Ganun ang ibig sabihin doon. Now, pangalawa is,
Pangalawa, what should we do to be filled with all the fullness of God? We need to deepen our spiritual life. Kanina, palakasin. Ngayon, lalalimin. Yung una, palalakasin yung ating spiritual life. Ngayon, palalalimin. Now, tingnan niyo po ang sabi ni St. Paul sa Ephesians 3:17. Sabi niya sa Efeso 3:17, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Naway manahan si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya upang sa inyong pag-uugat and grounded, pagiging matatag sa pag-ibig. Look at the three words, yung tatlong salita na yan. Gusto kong elaborate yung tatlong salita na yan. Ako kasi ang style ko pag nagtotalk ako, binibigyan ko ng meaning at elaboration yung mga word na nandoon sa verse ng Word of God. Kung bakit sinabi yun ng author at anong connection nun sa atin. We need to deepen our spiritual life, mga kapatid. Gumamit si St. Paul, binigyan niya tayo ng tatlong larawan to convey this idea of spiritual depth, yung paglalim, at yung tatlong larawan na ito ay nakatago sa tatlong salitang dwell, rooted, and grounded. Diyan nakatago yan. Yun sa verse kanina. Yan. Diyan nakatago yung tatlong naka-highlight na yan dito sa tatlong salitang ito. Dwell, rooted, and grounded. Unahin ko muna ang dwell. Ang ibig sabihin ng dwell means to settle down and feel at home. To settle down and feel at home. Naway manahan si Kristo sa inyong puso, that Christ may dwell in your home. In your hearts, nakalagay, pero ang ginamit ni St. Paul is home. Sabi niya sa verse 17, that Christ make His home in your hearts. Kaya pala pag meron tayong bisita, pasok ka, huwag kang mahiya. Pilatong, huwag mo lang angkinin. Pilatong, pag nagbibigay ka ng salitang sa bisita mo ng feel at home, binibigyan mo siya ng assurance na kumilos, na hindi siya nahihiya, na para bagang doon siya nakatira. Imagine that word, feel at home. Now, hindi lalalim ang ating spiritual life, tatatag, kung ang Panginoon hindi niya feel at home sa puso mo. Amen. Pag kayo po ay nasa isang bahay at inalok kayo ng pagkain, bisita kayo, pag hindi mo dama na awkward ka doon sa loob ng bahay, hindi ka makapag-communicate ng maayos. Maaring pigil ka, nahihiya ka, or hindi ka makakilos, makagalaw, may gusto kang sabihin, hindi mo masabi. Bakit? Hindi ka feel at home. Kapag ang isang bisita ay nasa loob ng iyong tahanan at damang-daman niya, nakasama siya doon sa tahanan, nagiging maganda ang conversation, communication, bonding, and fellowship. Imagine, ang Panginoon, sabi ni St. Paul, that Christ may dwell in your hearts, that Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Yun ang una, mga kapatid. Maramdaman ng Panginoon na feel at home siya. Ang sarap kaya noon, pag ang Panginoon feel na feel niya na at home siya sa puso mo, then there is walang dahilan para hindi ka lumago. Pag lagi kang awkward, irritated, annoying, mga kapatid, dahil hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon, well, yan ang magiging malaking problema natin sa buhay. Si St. Paul is praying for a deeper experience. If Jesus pag siya po ay feel at home sa puso natin, wala pong conflicts, wala pong struggles, wala pong stripes or fighting na hindi maayos. Kaya lang siguro, hindi naayos, baka yung Panginoon na nakatira sa iyo, hindi talaga nakatira at sa akin nakatira. O maaaring
sa'yo nakatira ang totoong nananahan si Kristo sa puso mo, sa akin hindi. Hindi ka talaga kayo magkakasundo. Pero, logic, kung si Kristo nananahan sa puso mo at ang ganda-ganda ng relasyon mo kay Jesus, at si Kristo rin nananahan sa puso ko at ang ganda-ganda ng relasyon ko kay Jesus, anong dahilan para hindi tayo magayos? Amen. Amen. Palagay ko lang ha, something different. Maybe, something different lang. Walang dapat ganung dahilan na hindi maayos, mag-asawa, magkapatid, kamanggagawa, prayer partners, sa trabaho. Ang tatanggapin lang, kung hindi si Kristo nananahan, doon ka mag-a-adjust. Kailangan kong mahalin ito, unawaan ito, pagtyagaan ito, kasi hindi naman si Kristo nananahan sa puso niya. Pero kung si Kristo nananahan sa puso niya, walang dahilan para hindi maayos. Tama ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganun ang ibigay sa Panginoon. Now, tingnan po ninyo ha. Pangalawa is rooted. Bakit sinabi ni Pablo that Christ may dwells in your heart so that you being rooted? Tingnan niyo si Paul. Ang galing talaga ni Paul, gumamit ng mga salita. Kanina sa speaking of physical yon, the heart. Tapos lumipat siya from the medical term na hearts, lumipat siya sa term ng agricultural. Agriculture. Root is an agricultural term. Tama? Tama ba ako doon? Yes. Pag sinabing ugat, root, Uno. sa mundo yan ng agriculture. Eh, lahat naman tayo may background ng agriculture, di ba? Kahit pa paano. Ano ibig sabihin ng rooted? Rooted means established or deeply and firmly. Rooted, pag si Kristo nananahan sa iyong puso, hindi maaaring hindi ka uugat eh. Hindi maaaring hindi ka lalalim. Pag si Kristo nananahan sa iyong puso, sa tagal mo na dito sa gawain, hindi ka pa rin rooted. There is something wrong. Dapat rooted ka na. Ang isang Kristiyanong mature, ang ibig sabihin rooted, dahil si Kristo nananahan sa kanyang puso. Yan lang talaga magiging problema dyan eh. Pag hindi ramang-daman ni Jesus tumira sa puso mo, hindi ka talaga lalalim, hindi ka lalago. Lagi ka lang magiging sakit ng ulo sa gawain. Believe me, prangkahan na tong sinasabi ko sa inyo. Alam niyo ang mga rooted, they know how to adjust, they know how to blend, they know how to obey, they know how to alam niyo, ganun ang mga rooted eh. Yung mga rooted, sila yung nagdadala, hindi sila yung tinatangay. Sila yung nagbi-bridge. Sila yung nagbi-bridge, hindi sila yung nagdi-destroy. Yun ang mga rooted eh. Yung mga rooted, hindi nangangailangan yan. Uy, dati pinapansin mo ko, hindi mo na ako pinapansin. Siguro, alam niyo na yun. Pag ganun, hindi yun rooted. Yung mga rooted, hindi yung naghahanap ng papuri, papansin, alam niyo, ang mga rooted, they know to handle things. They know how to balance things. Hindi sila yung pasakit ng ulo, pasaway. Kaya kita ninyo sa gawain, laging may nai-involve. Laging merong Dapat wala nang ganun eh. Kasi nga rooted na tayo eh, di ba? Ang sarap kaya pag nag-uugat ka, nagdi-deeper ka, lumalalim ka, kasi nagiging blessings ka eh. Amen. Kaya tuloy, yung maraming tao, iniiwasan ka. Yes. Ba't ka iniiwasan? Eh kasi immature ka eh. Amen? Now, tingnan niyo si St. Paul. Sabi niya that you being rooted. Pangatlo is, the tree must get its root deep into the soil para magkaroon siya ng nourishment. Hindi lalago, titibay ang isang puno kung ang kanyang ugat ay walang masisip-sip na nourishment o tubig. Kaya sabi ni, the Christian must have his spiritual roots deep into the love of God. Ganun din tayo. Kung ang puno may ugat para makahigop ng nourishment, para mabuhay siya at lumago at mamunga,
Ang Kristiyano, dapat meron din tayong ugat deep, deep into the love of Christ. Amen. Sabi ng Jeremiah 17, they are like trees planted along the river bank. Katulad daw sila ng puno na nakatanim malapit sa batisan with roots that reach deep into the water. Sa kanilang mga ugat ay naka-connecta doon sa tubig. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Yung daw ganon na halaman ay hindi mag-aalala sa init ng panahon kapag dumating ang summer at sa mahabang tagtuyot at tag-drought o kawalan ng tubig. Hindi siya mag-aalala. Their leaves, ang kanyang mga dahon mananatiling berde, luntian, and they never stop producing fruit. Alam niyo ba, ang diablo, dapat nahihirapan siya sa atin, hindi tayong nahihirapan sa kanya. Sabi ng diablo, paano ko ba tutuyuin ito? Paano mo ba titigangin ito? Bakit mo hindi kakayanin ng diablo na tuyuin ka, tigangin ka? Bakit? Kasi naka-connecta ka. Amen! Jesus. God! Hallelujah! Sabi ng diablo, paano ko kaya mai-separate ito? Paano ko kaya ito maihiwalay? Paano ko kaya ito mabubwisit at bumigay siya? Paano kaya? Hindi ko maalis-alis, hindi ko man lang ma-discarrel, ma-separate, ang dami ko nang ginawang mga problema sa buhay niya. Yung employer niya, hinipo ko. Sabi ng demonyo, yung mga anak niya, hinipo ko rin. Pati asawa niya, hinipo ko na rin. Gulo-gulo na ang buhay niya. Yung trabaho niya, pati yung kalusugan niya, hinipo ko na rin para lalo siyang panghinaan ng loob at bumitaw, bumigay. Sabi ng demonyo, ayaw ko na, hanap na lang ako ng iba kasi ang lalim na neto. Napapasin niyo ba yung gano'n? Amen! Ang binibitawan ng diablo, yung mga malalalim kasi hindi niya kayang tuyuin at tigangin. Hallelujah! Sasabihin niya, dito ako, mas madaling matigang to mas madaling matuyo ito, dito ako. Gaganon ng diablo, pipili siya ng lugar sa mga Kristiyanong maiiksi ang ugat. Si Satan, napaka-wise din. Alam niya kung sino madaling bumigay, kung sino madaling mabwisit, at sino madaling masiraan ng loob. Ito. Dito ako, kasi ang liit, ang iksi ng ugat. Dito sa kabila, ayoko. Hindi ko kaya kasi ang lalim ng ugat niya. Imagine that. Napakaganda. Amen? Amen! Hanggang 12:30 lang tayo. Don't worry. 2:30. From agricultural term, lumipat sa St. Paul sa architectural or engineering term. Yan si St. Paul, ano? Ang daming alam ni St. Paul. From medicine to agriculture to engineering or architectural. The word grounded, sabi ulit sa verse 17, that Christ may dwell in your hearts, dwell, so that you being rooted, agricultural term, so that you being rooted and grounded. Naway manahan si Kristo dwell sa inyong mga puso upang sa inyong pag-uugat, rooted, at pagiging matatag sa pag-ibig. And that is grounded. Grounded means it refers to the foundation. The most important part of the house and the building is the foundation. Ganon din sa family. Pag mag-i-start kayo ng family, mag-i-start kayo ng business, mag-i-start kayo sa buhay ninyo, ang uunahin ninyo, yung pinakaunang ipupundar ninyo, yung pinakapundasyon. Kasi pag tama ang pag-uumpisa, mabuti, maganda ang pag-uumpisa, sigurado yon, makakakuha ka ng isang matatag na future. Pero kapag strike anywhere, bahala na, without possibility studies, etc., baka masira lang ang itatayo ninyo, mga kapatid. Sabi nga daw po, if you don't go deep, some have said, if you don't go deep, you can go high. Tama po ba ito? Kung hindi ka
magpapalalim, kung hindi mo patatatagin, patitibayin ang buhay mo, hindi ka pwede magpataas. Hindi naman pwedeng prayer tayo ng prayer. Lord, i-promote mo ako. Lord, biyayaan mo ako. Lord, pagpalain mo ako. I-bless mo ako. Sabi ni Lord, hindi kita maiaangat, hindi kita mapapagpala, hindi kita maibibless, hindi kita maiaangat, maitataas. Bakit? Magpalalim ka muna. Amen. Mali ang expectation natin eh. Prayer tayo ng prayer, iangat tayo, i-promote, i-bless tayo, itaas tayo ng Panginoon. Hindi ka nga niya itataas kung hindi ka muna magpapalalim. Begin with the ground. Establish your life, your spiritual life. Establish your relationship. Establish your work. Establish your faith. Amen. Amen. That's the principle. You cannot go deep unless you go. You can go deep. You don't go deep if you can go high. Importante ito mga kapatid. Pag nalaman ng Diyos, you are established and stronger. Wala nang reason para hindi ka niya i-bless. Amen. Wala na. Yun na talaga yun, mga kapatid. Amen. And the last, mga kapatid. The last is, what should we do to be filled with all the fullness? Ano dapat natin gawin para punuin tayo ng kapuspusan ng Diyos? Pangatlo, we need to know the love of God. Wow! Listen, bakit kailangan nating maunawaan ng pag-ibig ng Diyos? Let me read this chapter 3, verse 18 and 19. In-highlight ko meron na naman akong i-elaborate. May be able to comprehend. Sa Tagalog yan, maunawaan natin. Comprehend sa Tagalog, maunawaan. May be able to comprehend with all the saints. Maunawaan natin kasama ng mga hinirang. What is the width? Pag sinabing width, lapad. Amen? Amen. Sa mga malalapad. Amen. What is the length? Haba. What is the depth? Lalim. And what is the height? Taas. To know the love of Christ. There are 4 dimensions here about the love of Christ. Yung lawak, haba, lalim, at taas. Maunawaan daw natin to be able to comprehend kasama ng mga hinirang. Ang mini-mention dito ni St. Paul na mga saints, mga hinirang, yung mga katulad ni St. Paul, sina Peter, sila lahat ng mga Kristiyano, mga believers noon. Paano ba namatay ang mga disciple, alagad ni Jesus? Diba? Ano niyo yung mga buhay ng mga saints kung meron kayong kilala kahit isa, dalawa doon? Si St. Bartholomew yata, parang binalatan yata. Si St. Paul, pinugutan ng ulo. Si Peter, tinapon ng patiwarik. Mga ganon. So, ang dami sa kanilang mga ganon. Pero, hindi lang yon, hindi sila bumitaw sa pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon. Verse 19, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Nanggaling muna doon sa salitang comprehend, o maunawaan ninyo kasama ng mga saints, mga hinirang. Yung word na comprehend, tiningnan ko po sa Google, ang ibig sabihin ng salitang comprehend, ang ibig sabihin yan is, it carries the idea of mental grasping. Ang comprehend, it has to be an equivalent. May equivalent word siya. Sa Latin, ng kahulugan ay apprehender. Nang pinakinggan ko sa sound, apprehender, yung ibig niyang sabihin. Meron siyang dalawang salita. Yung apprehender sa Latin na comprehend sa English, ang magkatumbas nilang salitang dalawa na kaparehas is comprehend at saka apprehend. Yung salita kasing comprehend, ang ibig sabihin lang nun, unawain o maunawaan. Pero pag sinabing apprehend, ang ibig sabihin nun, hindi na yun unawain o maunawaan. Ang ibig sabihin ng apprehend,
dakpin mo, sunggaban mo to grasp. Ang laki na ng pagkakaiba. Pero comprehend and apprehend, they are both same words sa Latin na apprehendir. Ang ginamit ni Paul is to be able to comprehend. Maunawaan ninyo. Pero kaya ko sinerge itong word na ito. Nang sinerge ko yung word ng comprehend, dalawa pala ang katumbas ng salitang comprehend. May kasamang apprehend. So ang ibig ko sabihin, pag sinabi pong word comprehend, ang ibig sabihin nun, it carries the idea of mental grasping something. Yung nakalagay sa isip mo na ito ay nasa isip mo, gamit ang isip mo na pinaniniwalaan mo lang. Pero pag sinabing apprehend, it suggests of laying hold of it for yourself. Ibig sabihin, hawakan mo, kapitan mo, sunggaban mo. Yun ang ibig sabihin ng apprehend, to grasp. Ano po nakita nyo dyan? Bibilisan ko lang ng konti ha. Ang unggoy ay meron tinatawag sa science na apprehensive tail. Galing sa salitang apprehend. Kaya ang unggoy, kahit hindi yan humawak ng kamay at humawak sa paa, meron siyang malakas na buntot na kaya niyang humawak o grasp to kumapit nang hindi siya babagsak. Ang tawag diyan sa science na yan is apprehensive tail. Meron siyang ganong mentality, just like it. Now, it is possible to understand something but not really make it your own. Pwede mo palang maunawaan ang isang bagay, pero hindi naman mapapasayo. Tanong, naunawaan niyo ba ang pag-ibig ng Diyos? Yes. Siyempre, walang hindi mag-yes. Pangalawang tanong, naunawaan yung pag-ibig ng Diyos? Yes! Ang tanong, nararanasan mo na ba ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Kung nararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos, bakit ngayon nagdududa ka pa rin mo? Maybe you understand, you know it, but not really make it your own. Hindi kinakapos ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya kinukulang. Amen. Now, when you are experiencing struggles, troubles in your life, dadalihin ka ng dyablo, magduda, bumitaw, lumayo, umayaw, huminto, ma-discourage. But if you comprehend the love of God, kapitan mo katulad ng unggoy. Huwag mo lang unawain, huwag mo lang intindihin na mahal ka ng Diyos. Dapat sunggaban mo, kapitan mo, humawa ka. Amen. Hallelujah. Nag-i-struggle ka sa relationship, nag-i-struggle ka sa work, nag-i-struggle ka sa health mo, nag-i-struggle ka sa family mo, nag-i-struggle ka sa relationship. Mahal ka ng Diyos. Amen. It is possible to understand something but not really make it your own. Ang hirap nun. St. Paul concerns that they hold the vast expenses of the love of God. Yun ang gusto ni St. Paul, mga kapatid, to be filled. Filled means to contain. Ang mapuno, ang ibig sabihin niyan, mayroong nila laman. To occupy. Hindi lang to occupy, to control or possess and to drive. It is saying. Kung ano ang pumupuno sa'yo, kung ano ang lumalaman sa'yo, kung ano ang nagpo-possess sa'yo, yun din ang magdadrive sa'yo. Ba't ganon? Nung una nakikita ka, ang saya-saya mo. Galak na galak ka. Bakit? Alam mo na, sa lubong ko si sister kahapon, nung sa linggo, ang saya-saya niya, ang ganda ng ngiti niya, tsaka ang lusog-lusog niya, medyo sexy na siya ngayon, medyo ang ganda-ganda niya. The following month, alam mo, nakita ko si sister, umuusok ang tenga, nakasalubong ang dalawang kilay, galit na galit, ang sama ng loob. Bakit? Ganon kasi yun eh. Kung ano ang pumupuspos sa'yo, yun ang magdadrive sa'yo. Pilitin niyo mapuspos kayo ng Diyos. Because what fills you
it drives you? That's the question. Ano pumupuno sa atin? Pag ang pumupuno sa iyo, ang kapuspusan ng Diyos, it will drives you. And that's the conclusion. Are we empty or full? Bahala na kayo sumagot. Tumayo na tayo. Tumayo na tayo, magsasabi mo ba? Ano ba naman kayo? Kunin ko ang inyong mga prayer request sa mga inyong magdala. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya ng inyong mga salita. Salamat, challenge nyo kami. Salamat, dinidiretso nyo kami, Panginoon, sa inyong mga salita. Kung meron man sa amin, Panginoon, na nararanasan at nararamdaman ang inyong pag-ibig, pagmamahal, kahit pa sa masakit na proseso. Give us an open heart, humbleness, a teachable heart, dahil ito ang proseso para kami ay pagpalain. Alam niyo po, Panginoon, pag kami po ay napoprocess ninyo, kami ay nasi-shape, napoform, nahuhubog ninyo, hindi po madali para ibuhos po ninyo ang inyong blessings sa amin. Hindi po mahirap, Panginoon. Teach us to comprehend, to apprehend the love of Jesus for us. Panginoon, salamat ng marami. Pagpalain niyo po ang aming handog, alay, maliit man ito, galing sa aming puso. Turuan niyo po kami lalong mag-express ng aming gratitude sa lahat ng tinatanggap namin sa inyo. Maging good steward po kami. Pagpalain niyo po kami trabaho, ang aming employer, ang aming buong pamilya. Ang lahat ng ito, amin ang inaangkin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.